Aron, ipaambit na ko ang grasya pinaagi sa mensahe nga naguluhan og ang pagsugod sa pagtukod pag-usab sa mga paril sa Jerusalem. Bago ta magsimula, sa tingin ko may isang tala muna tayong kailangan gawin. Ang kasaysayan ng Israel sa Biblia ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan. Ito ang blueprint na ating paglalakbay ng pananampalataya patungo sa kaharian ng langit. Iyan ang pananampalatayang dapat nating taglayin kapag tayo ay lumalapit at tumatanggap ng salita sa Diyos. Si Reverend Irvin Park ang mayakda ng ikalabing-isang aklat ng kanyang seryeng Redemption. At ito, isang napakalawak na aklat ng kasaysayan mula sa pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. At ang muling pagtatayo ng templo, gaya ng ating sinuri kahapon, at gayon din ang muling pagtatayo ng pader ng lungsod, gaya ng ating susuriin ngayon. Ngayon, inihalintulad niya ang paglaya ng Israel mula sa pagkabihag sa Babylonia sa ating pagpapanumbalik sa orihinal na kalagayan ng paglikha. Muli, ang paglaya mula sa pagkabihag sa Babylonia ay naglalarawan ng atong pagpapanumbalik sa orihinal na kalagayan ng paglikha. At tapansin-pansin, mayroong tatlong yugto ng pagbabalik. At ipinapakita nito na ang ating pagpapanumbalik ay magkakaroon din ng tatlong yugto o gaya ng susuriin natin sa susunod na lektura, tatlong henerasyon. Kaya simulan na natin. Ang tatlong yugto ng pagbabalik mula sa Babylonia. Ang pinakaunang pagbabalik at pinag-aralan naton ang bahagi nito kahapon. Kaya itutuloy natin ang ating quiz ha? Okay, ang unang pagbabalik ay isang taon, 537 BC. Sige, sandali lang, pakiusap. Okay, hindi gumagana ang panulat ko. Maaari ba tayong humingi ng kaisang sandali lang pakiusap? Okay. Noong 537 BC, naganap ang unang pagbabalik mula sa Babylonia. At nakikita natin na ang taong namumuno ay si Zerubbabel. At sila'y dumating at itinayo ang templo. Ito ang pinag-aralan natin kahapon. Ang pangalawang pagbabalik ay naganap noong 458 BC. Ang pangalawang pagbabalik na iyon. At ang pinuno sa pagbabalik na ito ay isang taong nagngangalang Ezra. At nagkaloon ng malaking reformasyon sa pananampalataya ng pamahalaan. Ang huling pagbabalik ay ang ikatatlo pagbabalik noong 444 BC. At ang pinuno sa panahong ito ay si Nehemias. At ito ang panahon kung kailan aktwal na itayo ang pader ng lungsod ng Jerusalem. Asya, bago ko pag-aralan ang bahaging ito, hindi ko talaga maintindihan ang pagkakaiba ng templo ng Diyos at ng pader ng lungsod ng Jerusalem. Akala ko konstruksyon lang lahat yun, tapos parang may mga panghimasok, tapos tumigil na sila, di ba? Nangyayari ito sa parehong mga kaso. Kaya kung babasahin mo ang Ezra at Nehemias, maaring nakakalito ito. Ngunit, mayroong malaking pagkakaiba sa kasaysayan ng muling pagtatayo ng templo at ng muling pagtatayo ng pader ng lungsod. Kaya makikita mo na ang templo lamang ay hindi sapat bilang katuparan ng kalooban ng Diyos. Tumagal ito ng 3 yugto. 3 beses kaming nakabalik dahil kailangan naming tapusin ang paggawa ng pader ng lungsod. Sige, kaya ang punto rito ay kahit na matapos makumpleto ang templo gaya ng nakita naton kahapon noong 516 BC, tama ba? Sa loob ng 72 taon, kahit na matapos ang templo, walang pader na nakapalibot sa lungsod ng Jerusalem. Nangangahulugan ito na ang templo ay naiwang mahina.
Hindi nito kayang ipagtanggol ang sarili mula sa lahat ng atake mula sa labas. Kaya mayroong 72 taon nung pagkabigo. At ito talaga ang nagdulot sa ako ng labis na kapanatagan. Dahil madalas tayong abala sa, kailangan nating magtayo ng templo, kailangan nating maglingkod sa templo, sa santuaryo ng Diyos, tama ba? Ngayon, ang templo ay sumisimbolo sa ating relasyon sa Diyos. Aleluya! Konektado kita sa Diyos, maunang ni Ata. Pero bisag kailan na nako siya, og naningkamot ko sa paglakaw uban niya, naagihapoy mga kapakyasan, gikan sa mga pagsulay og kaguol sa kinabuhi. Padayon gihapon ta sa pagpaningkamot og pagpakibisog ni ining gubat. At ito ay lubang nakakapagod at mahirap. Mahabang taon na, 72 taon, kung iisipin mo iyan. Ilang taon ang ginugol bago muling naitayo ang templo? Mula 586, nang ito ay nasunog hanggang 516 BC. 70 taon bago muling maitayo ang templo, tama ba? Kaya ang 72 taon na walang pader ng Jerusalem ay medyo matagal na panahon. Nasayod ang Dios nga ang atong panawa sa pagtuo mahimong inguniana. Panahon kini sa kapakiyasan apan matuman kining tanan sumala sa kabubuton sa Dios. Kaya mo ni ngayon ganito nagsisimula ang aklat ni Nehemias. Nagsisimula ito sa mapaminsalang balitang ito na ang pader ng banal na lungsod ng Jerusalem ay sinunog at winasak at tuluyang nawasak. At marahil, ang ilan, tila ba ang tinutukoy nito ay ang buhay ko ngayon? Sige. Nehemias usa, 2:3, samtang nagbasa ang pastor, niabot si Hanani, akong igson, uban ang pipila ka tawo gikan sa Juda. Ughain si Nehemias. Sa kabiserang Susa, ng imperyo ng Persya noong panahong iyon. Mayaman ito, malayo. Makikita pa yung mamaya sa labas nila at tinanong ko sila tungkol sa mga Judiyong nakatakas at nakaligtas mula sa pagkabihag tungkol sa Jerusalem. Kaya't sinabi nila sa akin, ang nalabi roon sa lalawigan na nakaligtas sa pagkabihag ay nasa malaking paghihirap at kahiyang, at ang pader ng Jerusalem ay nawasak, at ang mga pintuang daan nito ay sinunog ng apoy. Sa lahat ng mga taong ito, akala ko ang tinutukoy nito ay ang 586. Ang nangsalakayin ng mga taga-Babylonia ang Jerusalem, ngunit hindi iyon ang nangyari. Nangyari ito noong 444 B. Ito ang panahon ni Nehemias. Kaya makikita mo, hindi ito noong 586. Pero nangyayari talaga ito. Pagkalipas ng 142 taon, naganap ang pagsalakay. At gayon pa man, ang mga pintuang bayan ay giba at sinunog ng apoy. So ibig sabot nito, kaya mo rin na. Maisip mo na pagkatapos nilang itayo ang templo, malamang na nagsikap din ng husto ang mga tao sa Jerusalem na muling itayo ang pader. Ngunit sa bawat pagtatangka nila, muli silang nabibigo. At muli sa lahat ng mahabang taon na ito. Kaya tingnan natin ang kasaysayan, ang eksaktong kasaysayan kung kailan ito winasak at kung kailan ito muling itinayo. Kaya't nawasak ang lungsod noong ikatulong pagkatapon sa Babylonia, na noong 586 B. Nakikita mo ba? Ay papahano, hindi ko mapalitan ang panulat ko, kaya dito na lang tayo. At ang talata sa ikalawang hari 25, talata 10. Kaya't giniba ng buong hukbo ng mga Kaldeyo na kasama sa kapitan ng bantay ang mga pader sa paligid ng Jerusalem. Kaya naman, labis siyang nalungkot sa panahong iyon. Kaya sa timeline, nandito lang ito. Noong 586 BC, nang mawasak ang templo, ang mga pader ng lungsod ay nasunog din. Ngayon ang templo, gayang nakita naton kahapon. Natapos noong anong paon? 516B. Salamat, 516B. Pagkatapos ng pinakaunang pagbabalik, kasama si Zerubbabel.
Sige, kaya sa Ezra Kabanata 6, talata 15, sinasabi nito, ang templo ay natapos noong ikatunglong araw ng buwan, ang Adar. Ito ang ika-6 na taon ng paghahari ni Haring Daryo na noong 516 BC. Ngayon, pakitandaan po rito, ang templo rito ay natapos na. Ngunit ang mga pader ng lungsod ng Jerusalem ay hindi pa naitayo muli noong panahong iyon. Okay? Kaya narito, 537 ay ang unang pagbabalik at pagkatapos nito noong 516, muling itinayo ang tempo. Gayunpaman, noong panahong iyon, dumating si Hanani sa Himayas na noong 444 before Christ, dito iniulat ni Hanani na nasusunog ang mga pintuan ng lungsod. Nasusunog siya. Sila'y nawasak. Kaya hindi ang nangyari noong 586 BC ang tinutukoy ni Hanan dito, tama ba? Ipinapakita nito kung paano maraming pagtatangka na kumpunihin ang pader, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nahumahuna ba nimo ang kapakayasan o kaguol sa mga tao sa Jerusalem? Kaya pagkalipas ng 100 o 42 taon, ang pader ay hindi pa rin naayos. Ngayon, pero ito ang kahangahangang bahagi. Lahat ay gumagana ayon sa takdang panahon ng Diyos, tama ba? At maraming beses nang ipinopropesiya ng Diyos na ang lungsod ng Jerusalem ay muling itatayo. Nakita natin si Isaiah kahapon. Isaias 44, versikulo 28. Nagpropesiya na ang Diyos 160 taon bago pa man maganap ang aktwal na pangyayari. Sinabi niya na ang Jerusalem ay muling itatayo. Gayon din ang Isaias 45, versikulo 13. Tinukoy pa niya ang pangalang, sino ang gagawa nito, di ba? Ano ang pangalan na? Itatayo muli ni Zero ang aking lungsod. Kaya makikita mo na ito ay isang napakahalagang adyenda. Nasa schedule ng mission ng Diyos, di ba? At ngayon si Daniel kalaunan ay nagpropesiya rin siya na ang itatayo, hindi ang templo ang pinag-uusapan natin dito. Ang lungsod ng Jerusalem ay muling itatayo. Okay? Kaya naman labis akong nagula dito. Akala ko basta handa na ang templo, magiging maayos ang lahat. Ngunit ibang-iba ang pananaw sa Diyos sa mga kailangan manyari sa ating buhay. May mga karagdagang hakbang na dapat gawin at iyon ay ang pagtatayo sa lungsod. Iyan ay nasa Daniel Siyam, versikulo 25. Ito ay isang napakahalagang propesiya ng 70 linggo, ang pahayag ni Daniel. Kaya sinasabi sa Daniel Siyam, versikulo 25, kaya't iyong malalaman at maunawaan iyon. Mula sa paglabas ng utos na isauli at muling itayo ang Jerusalem hangtod sa Mesiyas na prinsipe, magkakaroon ng 7 linggo at 62 linggo. Ito ay muling itatayo na may plaza at kanal kahit sa panahon ng kagipitan. Okay? Kaya ito ay isang napakahalagang propesya dahil tungkol ito saan? Ang pagdating ng Mesiyas. Tinataya niya ang pagdating ng Mesiyas sa propesiyang ito, tama ba? Sa revelasyon na ito, at iniugnay niya ang pagdating ng Mesiyas at ang panahon ng paggaganap nito sa apas. Hindi para muling itayo ang templo, kundi para muling itayo ang lungsod ng Jerusalem. At sinasabi nito sa atin na ang muling pagtatayo ng lungsod ng Jerusalem ay direktang nauugnay sa pagdatong ng Mesiyas. Kaya ito pa lamang ay nagsasabi na sa atin kung gaano kalaki ang hangad ng Diyos na itayo ang lungsod ng Jerusalem, ang lungsod ng kapayapaan. Umuha akong Rick. Ang pagsasalin dahil mas mainam itong ipahayag tungkol ito sa lungsod mismo. Basahin natin ito ng isa pang beses. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Kabanata Siyam, versikulo 25. Handa na ba ang isang bagong buhay na salin? Simulan mo ngayon. Makinig at umunawa. 7 set ng 7, kasama ang 60 set ng 7 suit ang papasa. Mula sa panahon na ibigay ang utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa dumating ang pinunong hinirang, ang Jerusalem ay muling itatayo na may mga lansangan at matibay na kuta.
Sa kabila ng mga mapanganib na panahon, bahin kini sa pagtukod og balik sa siyudad. Kining pito kapito, sama sa kasamana, dinhi nagahin ang Dios og panahon. At sa katunayan, si Jesus ay tunay na dumating sa kaganapan ng panahon. Kaya gumawa tayo ng kanting kalkulasyon. Alam kong marami tayong pagkain para sa tanghalian. Sige, kaya sana huwag kang matulog sa tabi ko, ha? Sige. Kung gayon, kailan inilabas ang atas na ito? Aling utos ang tinutukoy ni Daniel? Kahapon ay sinuri natin ang utos na inilabas ni Zero, tama ba? Sino ang nagsabing bumalik sa Jerusalem upang muling itayo? Sinuri rin natin ang utos ni Dario, tama ba? Para simulan muli ang konstruksyon. Ngunit aling utos ito? Alam natin na ang utos na ito ay hindi tungkol sa templo. Tungkol ito sa pagtatayo, ang lungsod ng Jerusalem, na siyang nagtatayo ng pader. At ang utos na iyon ay ibinigay kay Ezra. Iyan ay inilabas ni Haring Artaxerxes sa ikalawang pagpabalik na noong 458 BC. At ito ay isinalaysay sa Ezra, Kabanata 7, Talata 11 hanggang 28. Kaya si Ezra ay isang napakahalagang tao sa dakilang gawaing ito. Kaya gawin natin ang maikling pagmamapa ng panahon. Kung titingnan natin ang utos ni Ciro sa ikalawang pagbabalik noong 4 to 5 ay before Christ, bilang ang utos na iyon sa Daniel, tingnan natin ito. 516 ay noong natapos ang templo ni Zerubbabel. At ang 4-5 ABC ay kung kailan ibinigay ang atas ni Artaxerxes para sa pangalawang pagbabalik. Yan ay 4-5 ABC. Ngunit sa panahong ito, pagkatapos matapos ang templo at hanggang sa maglabas mang utos si Artaxerxes, wala ng pader. Mula sa oras na ito hanggang sa eksena ngayon sa Himaya, okay? Hanggang noon, maraming pagtatangka mula sa bahagyang pagtatayo ng mga pader. Nagmando si Artaxerxes kang Ezra sa Jerusalem, pero napakya sila. Napulog upat katuig ang milabay hangtod ni abot si Hanani, wala gihapoy paril. Paas ang pakapakya sa pagpanalipod sa templo o sa katawhan sulod sa kapitupu og duha katuig, bisan human natukod ang templo. Kaya naman, ang pader ng lungsod ay muling itinayo ayon sa tadhana at tamang panahon ng Diyos. Kaya balikan natin ang revelasyon ni Daniel. Okay? Kaya ang timpo ng Diyos ay napakatumpak. Sumala sa usa Korinto, usa, 5, 3, 4, ang gibuhat ni Jesus sumala sa kasulatan. Miyani siya sa hustong panahon, sumala sa mga propesiya sa daam tugon. Namatay siya tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. Gilubong siya ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Dili lang kini libro sa kasaysayan. Ito ay isang aklat ng propesiya. Sige! Ibig sabihin, bawat salitang nakasulat dinha ay magkakatotoo. Kaya si Jesus, sinasabi sa atin ng Biblia, nang simulan niya ang kanyang ministeryo sa Lucas, Kabanata 3, Talata 23, nang simulan niya ang kanyang ministeryo, si Jesus mismo ay mga 30 taong gulang na. Kaya maari nating itong i-convert sa mga taon ng patalastas. Kaya si Jesus ay ipinanganak noong 4 BC. Kaya kung siya ay 30 taong gulang, ano ang magiging taon? Maglagay akong ads dito, di ba? At pagkatapos, 30 taon ang lumipas, magiging 26. Mahalagang taon na dapat tandaan ito. Diyan siya nagsimuya. Siya ay pinahira ng langis at sinimulan niya ang kayang pampublikong ministeryo. Okay? Kaya 26 AD at babalik tayo kay Daniel. Sinasabi niyang 7 linggo bilang 62 linggo hanggang sa dumatong ang Mesiyas. Sige, kaya ilang linggo kaya lahat iyon? 69 na liw mo. Sige, kaya tingnan natin dito.
Kaya sa kabuuan, ito ay tinatawag na 70 linggong paghahayag. Ito ay talagang tumutukoy sa uling panahon. Pero dito, para sa ating sanggunian lamang, titingnan natin ang unang bahagi na nasa ika-21, 25. Ang 70 linggo ay binubuo ng 7 linggo at 62 linggo. Okay? Kaya ang 7 linggo ay magiging 7 beses sa 7 araw sa isang linggo. Tama ba? Busa, ang 7 times 7 mahimong 49. Ang size duha ka semana mahimong 7 times size duha, busa 434. Sa kinatibuk-an, kini mahimong, ayos lang? Ito ang panahon mula sa utos na muling itayo ang Jerusalem hantod sa pagdatong ng Mesiyas, ang prinsipe. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos ang panahon, ha? Kaya ito ay magiging kabuuang 483. Ang pagdaragdag ng 49 at 434 ay magiging 483. Tama ba? Okay? Og eksakto kung ilang taon na iyon. Kung bibilanin mo mula noong inilabas ang atas, ito ay 458 BC, tama ba? Hanggang 26? Na ay eksaktong 4 kagatos 8 ka tubig. Kaya lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa kung ano ang inihula ng Diyos. At ito ay direktang naugnay sa muling pagtatayo ng pader ng lungsod, ang pagtatayo ng lungsod ng Jerusalem. Ang pangalang Jerusalem ay nangangahulugang lungsod ng kapayapaan. Sige, at lahat ng ito ay isang plano ng ating paglalakbay ng pananampalataya sa buong kaganapan ng kasaysayan ng pagtubos. Sa biyaya ng Diyos, ngayon ang bahaging ito ay hindi ko natalakayin ng detalyado. Ngunit pagkatapos dumating si Nehemias, ang mga pader ay muling naitayo sa loob lamang ng 52 araw. Kaya makita mo na isa itong himala sa sarili nito dahil walang pader sa loob ng 72 taon, tama ba? At dugam mating sila at muling itinayo sa loob lamang ng 52 araw. Naisip mo ba kung gaano kahusay ang naging pagtutulungan? Sige. At alam mo, napakaswerte ko sa kaganapang ito, Jasmine. Simula nang pumunta tayo sa simbahan natin. Nindot kaayo ang pagtinabangay nining simbaha. Bisan unsa ta ang buluhaton, tanan nagkahiyosa. Miingon ko, Ginoo, salamat. Gitukod nimo dinhi ang pundok sa espirituanom ni Hinias aron ayohon ang paril sa siyudad. Pinatutunayan iyan ng 52 araw, ang mahusay na pagtutulungan. Sige, kaya. Ingnan naton, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kung ano ang dating konstruksyon ng pader ng lungsod. At bukas, pag-uusapan ni Ivan Jasmine ang tungkol sa na mayroong kabuo ang 42 na seksyon sa kolaborasyon. Ang pangkat ay nagpakalat ng 42 iba't ibang seksyon at nagkukumpuni ng pader. Nangdugin si Hanani at sinabing ang mga pintuang daan ay nasusunog sa apoy at ito ay nawasak. May 4 na pintuang daan na ganoon pa rin ang anyo. Ngunit ang natitirang 8 tarangkahan o kabuo ang 12 tarangkahan ay wala na at lahat ay nawasak. Tiyan noong panahong, bumalik si Nehemias upang tingnan ang kalagayan ng pader ng lungsod, may 4 na pintuang daan. Nauro ng pintuang daan sa tubig sa Nehemias, Kabanata 3, versikulo 26. At saka yung Horse Gate at East Gate, ayos naman sila. Sige, naana sa Nehemias 3, 28-29. Dayon ang gang-ahan sa inspeksyon. Kining 4 ka gang-ahan sa Kabanata 3, 3 usa, kumpleto na kini. Pero ang iba pang mga gate, kinailangan pumunta ang mga tao para kumpunihin ito. Sige, kaya ikaw, kung titingnan mo itong pintuang daan ng Ephraim at corner, hindi sila nabanggit sa Nehemias, ngunit naaron din ang mga ito. Sa kabuuan, 6 na gate ang naroon. Kinumpuni ang pintuan ng mga tupa at ang tore ng sandaan at ang tore ni Hananel. Hindi naman mga gate ang mga ito, pero naayos pa rin ang mga ito. Ang pintuan ng isda, ang lumang pintuan, ang tore ng mga horno, pintuan ng lambak, pintuan ng basura, pintuan ng bukal.
Ang lahat ng 12 gate na ito ay naayos sa loob lamang ng 52 araw at ang mga pader sa pagitan nito. Kaya nung nakita ko ito, ang diagram lang, namangha lang ako sa tunay na sinasabi ng Diyos sa atin bilang isang Kristiyano. Nakatuon kaming husto sa pagtatayo ng templo. Andam na ba ang templo? Ako og kita ang templo. Apan bini gusto mo adto ang Dios. Lalayo pa kita og magtukod og syudad. Pero tanawa ang mga syudad. Kasagaran, ang pader sa syudad nagpasabot og panagbulag. Sa gawas, bulag kita. Nagpasabot kini og kabanalan. Kung kamo gilain alam sa pinasahi nga katuyoan ubang sa Dios, gitawag ka na og pagkabalaan. Pero akom naamugan nga sa daghang pultahan, ang pagkabalaan dili pasabot nga mahimong gingharian sa ermitanyo. Walay agiyanan pasulod o pagawas, dili ingon niya na. Nais ang Diyos na tayo ay maging isang lungsod kung saan ang mundo ay maarang pumasok at lumabas. Ngunit magagawa nating protektahan ang ating pananampalataya at manindigan at mapangalagaan ang mga tao, ang mga bansa at wika at mga hari, ang pumasok at lumabas at makipagkita sa Diyos. Ganoong uri mga tao, ganoong uri ng lungsod ang nais ng Diyos ang maging tao. Ang 12 na pintuan, magkakaroon ng interaksyon sa mundo. Hindi tayo malulunod sa mundo. Wala mahibalo sa maayo o dautan, apan kung kita mabinantayon, mapanalibtan ang templo o ang relasyon sa Dios, aron makaalagad sa kalibutan. Dito kita muadto. Wow, nindot ang mga gangahan. Sige, naway matanggap nating lahat ang biyayang ito. Dili lang kay hayag na ang kalibutan dyan. Kabanata 3, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundong ito, tama? Kaya isinugo niya ang bugtom na anak, pero para masakop ang mundo, kaya nga nating maging mas malakas mga kasama. Iman? Tama, para makuha ang mundo, kailangan nating maging mas malakas kaysa sa mundo. Maunay kahulugan sa mga paril. Dili kini mahimo sa lang katao. Dili kini mahimo ni Pastor Sam nga mag-inusara, di ba? Mao nga gihatagan siya sa Dios nining maayong grupo. Avengers ang tawag ko sa kanila. Okay? Grabe, maraming beses ko na itong nakita. At ito ay upang ipagkasundo ang mundo sa Ama. Basahin natin ang 2 Korinto 5, versikulo 18 hanggang 19. Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos na sa pamamagitan ni Kristo ay nakipagkasundo sa atin sa kanyang sarili noong tayo ay mga makasalanan pa at nadungisan at mababa, di ba? At ibinigay sa atin ang ministry ng pagkakasundo. Ibig sabihin nito ay pagsasamahin ang nahati sa isa, ang dalawa sa isa, tama ba? At sa makatuwid, kay Kristo, ipinagkakasundo ng Diyos ang sanlibutan sa kanyang sarili. Kailangan din natin itong gawin. Hindi ibinibilang laban sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang at ipinagkakatiwala sa amin ang mensahe ng pagkakasundo. Para magawa natin ito, kailangan nating itayo ang pader. At lahat tayo ay nangangailangan. Amen? Kaya nga tinatawagan naming pabalik ang bawat miyembro. Dikto ka. Hindi mo maaring kumpunihin ang pader online. Pasensya ma. Hinahanglan ta mo adto aron mo pasiguli sa pagtukod. Sa ika-11 nga libro na ay nagkalain-laing grupo nga miapil sa pag-ayos sa paril. Ang mga dungganon, timawa, og mga negosyante, tanang matang sa tao, na hinumdom ang Dios sa ilang gibuhat. Gitala kini sa Biblia aron mahibal-an nato unsay angay buhaton niining katapusang mga adlaw. Unsay maka-trigger niini? Sa kaliman og duha lang ka adlaw, nahumandayon ang mga paril. Una, hamamu. Magugulat ka na hindi natin kailangan ng napakaraming tao para isagawa ang kahangahangang gawaing ito, para pasiglahin ito, para simulan. Si Hanani, sabi ni Nehemia sa Kabanata 7, ay aking kapatid. At siya ay isang tapat na tao.
Mas nahadlok siya sa Dios kaysa sa uban. Ang ngalam Hanani nagpasabot og manggihatagon. Grasya sa Dios. Mabait na Hanani. Isa pang mahalagang punto tungkol kay Hanani ay ang katotohanang siya ay nagmula sa Juda. Bakit? Dahil nakita niya ang mga taong nakaligtas sa pagkabihag. Nakaligtas sila sa pagkabihad. Sila ang mga labi, ngunit nasa matimbing paghihirap pa rin sila sa kung anong dahilan. Nasa kahihiyan at kahihiyan pa rin sila. Nakita niya ang pader, ang bahay ng Diyos, nawasak pa rin. At sinunog sa apoy, wala pa rin ang lungsod ng Diyos. At nakita iyon ni Hanani at siya'y nalungkot. Hindi iyon kwento ng ibang tao. At sabi niya, kailangan natin gumawa ng paraan tungkol dito. Kaya siya'y bumangon at naglakbay. Kahit gaano pa katagal, aniya, kailangan naming tulong. Kaya naglakbay siya hanggang sa kabisera, ang Susa. Mula sa Jerusalem, pumunta siya hanggang sa Susa. Iyan ay 1,600 kilometro ang layo. Ilang araw sa tingin mo ang abuto niya? Wala pa silang sasakyan o eroplano noon. Napagpuan ko talaga ang talata kaninang umaga sa Ezra, Kabanata 7, talata siyam. Galing talaga si Ezra rito sa Susa, papuntang Jerusalem lang ganito, di ba? At sinasabi sa Ezra Kabanata 7, versikulo siyam, na umalis siya noong unang araw ng unang buwan at nakarating siya sa Jerusalem noong unang araw ng ikalimang buwan. Kaya ilang buwan siyang naglakbay upang makarating sa Jerusalem. 5 buwan. Nakita ni Hanani ang paghihihak. Nakita ni Hanani ang pamumutya ng mga tao. At bumangon siya. Naa siya'y buhing pagtuo na inubanan sa tinuod ng mga buhat. At dalangin ko, naway bigyan tayo ng Ama ng buhay na pananampalatayang ito. Amen. Na makita pa nating paghihirap at kadustaan ng ating mga kapatid, ang mismong pader na magbabantay sa templong Diyos, ang mismong pader na magpoprotekta sa kapayaan ng Diyos, tama ba? At hindi siya umupo at nanood. May balhin siya. Sumala sa Santiago duha sa kun patay ang lawas nga walay espiritu, patay sab ang pagtuo nga walay buhat. Iampo nato kining pagtuo ha, dili lang sa pulong kundi pagtuong tinuod nga naglihok. Amen? Kristiyano kami nga nagtrabaho, kasimbahan nga naglihok, dili lang sa pagpanglimpyo o pisikal nga buhat, apan kinahanglan kini. Trabaho natin yan, di ba? Kundi ang magtrabaho, ang magligtas ng buhay. Matag Miyerkules sa hapon samtang manglimpyo sa banyo, makakita ko magtiyayon nga nag-alagad. Giandam nila ang balay sa Ginoo para sa mga tao. Gihampon ako nga hinumduman sila sa Dios tungod sa ilang pagtuo og buhat. Dili lang kini trabaho, kundi bunga sa ilang kakugi. Gusto nilang mutabang sa pagluwas o kinabuhi o paghupay sa mga tawo gikan sa kaguol o kauwaw. Hinaot mabuhat nato kini. Sa akong tanaw, gitawag kita isip pamilya nga suod kaayo. Amen? Okay? Gayon din, nariyan si Nehemias. Nakita natin kahapon kung paano lubos na nakapagpabago ang panalangin ni Daniel. Si Nehemias ay isang tahangahangang tao rin. Dugante si Kanani at nang sabi, kapatid, ang iyong mga kababayan na nakaligtas sa pagkabihag ay nasa matinding paghihirap, sila ay nasa kahiyan. Ang pader ng lungsod ay nasunog at nawasak ng apoy. Nang marinig ito ni Nimi, parang, ay umapala, hindi bumagsak siya. Napaupo siya at umya. At siya'y nagluksa ng ilang araw. At siya'y nag-ayuno at nanalangin sa harap ng Diyos. At hihilingin ko sa Ama na ibuhos sa atin ang espiritu ni Nehemias dahil alam nating na hindi ito magagawa ng sarili nating espiritu. Sige. Anong klaseng panalangin to? Una ay isang panalangin ng pagsisisi.
Kitang tanan nagampo, daghan mi giampo, apan dun ako'y nakitang makapaikag dinhi. Nehemias 1, bersikulo 6, nagsugod siya human madungog ang taho ni Hanani ug nagmulo sa Dios. Sabi niya, Diyos, huwag mong pakinggan ang iyong pandinig. Sabi niya, idiin mo ang tenga mo sa akin. Buksan mang iyong mamakara. Dinggin mo ang panalangin ng iyong lingkod na aking idinalangin sa harap mo ngayon. Nako, alam mo, napakalakas nito. Diyos ko, tingnan mo ako. Makinig ka sa akin. Asagikan kining kaaysog, di ba? Ug matud niya, giampo ko kamo adlaw o gabi para sa mga anak sa Israel na inyong mga alagad. Alam mo ba kung ano ang ipinagdasal niya? Bakit ito naging matapang sa pananalangin? Dahil kilala niya ang nag-iisa at tanging nilalang sa buong mundong ito na maaaring mag-alaga ng ating mga kasalanan at ng ating kahiyan. Kaya't siya'y nanalangin at ipinahayag ang mga kasalanan. Hindi lamang para sa mga kasalanan ng Israel, kundi noong ako'y nanalangin sa mga kasalanang nagawa ko at nansambahayan ng aking ama. Dagan tagham niyo sa pagampo, Ginoo, buhatan ni og kana, di ba? Mura tag nagmando sa Dios nga maminaw kanato. Ilan ba talaga natin gagawin yan? Anong gustong marinig ng Diyos mula sa atin? Ang puso ni Nehemias ay tarang, kung naayon sa puso ng Diyos, makikita mo ang kapangyarihan mula sa ganitong uri ng panalangin. At sabi niya, sa 2 Kronika 7, versikulo 14, dinggin ang puso ng Diyos. Ang bayan kong na tinatawag sa aking pangalan kapag sila'y nagpapakumbaba at nananalangin at hinahanap ang aking mukha, Diyos ko, tingnan mo pud ako, di ba? At sila'y magpapakumbaba at manalangin at talikaron nila ang masasamang gawain na aking diringgin. At para gawin ang ano? Ang magpatawad. Mga kapatid, iyan ang pinakagustong gawin ng Diyos ngayon. Gusto niya tayong maging malaya mula sa lahat ng ating mga kasalanan at kahiyan, hindi ba? Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atong mga kasalanan at pagpapagaling sa atong lupain. Awit 32, versikulo 5, gayon din ipinahayag ni David kapag kinikilala natin ang ating mga kasalanan sa Diyos at hindi natin itinatago ang ating mga kasamaan na sinasabing ipahayag ko ang akong pagsalangsang sa Panginoon at patatawarin siya ng Diyos. Hinaot ang atong pag-ampo sama kang Nehemias, maging gamhanan, makahulugan, ug isog kita sa pag-ampo sa atong mga sala, ug ayo na kinihunahuna, di ba? Dili ko mabalaka sa akong kaugalingon, sa mga elder o sa mga diakono. Magtiwala lang tayo sa atong Ama na siyang kayang mag-alis ng lahat ng atong mga kasalanan. Amen? Yon ang gusto niya talagang marimid. Kaya kapag ang simbahang Zion ay nananalangin, Ama, tingnan mo kami. Sabi niya, oo, nandito ako. At naway ang kahangahangang kapangyarihan ng pagpapatawad at tunay na paglaya ng kanyang bayan ay magsimula mula rito hanggang sa iba pang bahagi ng bansa. Amen. Sige. Kaya, at pangalawa, hindi lamang siya nagsisi, kumapit din siya sa salita. Sa madaling salita, ang tipan ng Diyos. Sa tipan ng Diyos o sa salipa, nagpasabot kini nga kinahanglang imong mahibaluan ang imong Biblia. Ang sandata mo ay ang Biblia, lalo na ang kasaysayan, dahil makikita mo si Nehemias na naglakbay libo-libong taon na ang nakalipas, kinukuha ang salita at dinadala ito sa harap ng Diyos. Diyos ko, dahil sinabi mo ito, gawin mo sana ito. Nanalangin siya sa Nehemias Kabanata 1, talata 8 hanggang 9. Natatandaan mo ba ang sinabi mo? Diyos, alalahanin mo ang salita na iyong imiutos sa iyong mga lingkod na si Moises, na sinasabi, kung kayo'y magiging hindi tapat, aking pangangalating kayo sa gitna ng mga bayan. Bersikulo 9, ngunit kung kayo'y manunumbalik sa akon,
Kaya ang tanging nais lang ng Diyos ay ang bumalik tayo sa Kanya. Kung kayo'y manunumbalik sa akin at tutuparon ang aking mga utos at gawin ang mga iyon, kahit na kayo'y nangalat at nagtrabaho sa pinakamalayong bahagi ng langit, titipunin ko sila mula roon at ibabalik ko sila. Ang lahat ng kanyang tipan ay tungkol sa ibabalik kita. At ito ay batay sa Deuteronomio, Kabanata 30, talata 1 hanggang 4. Deuteronomio. At sino ang sumulat ng Deuteronomio? Moises, tama ba? Tanawa, Deuteronomio 30:1-4. Gikuha niya ang kapitulo sa libro o gibasa. Sakto, kaila siya sa iyang Biblia. Mauni ang mahitabo kung moabot kanimo ang panalangin ug tumlo nga akong gipahayag. Hinumdumi kini sa tanang nasod diin kamo gipatibulaag sa Ginoo nga inyong Dios. Bisan pa kung kamo gihinginlan ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Sabi ng Diyos, kung ikaw ay manunumbalik sa akin at susundin mo ako ng buong puso at kaluluwa, ayon sa lahat ng iniuutos ko sa inyo ngayon sa iyong mga anak, ay ibabalik kita mula sa pagkabihag. Ako'y mahahabag sa iyo. At kung ang iyong mga itinakwil, kahit na mga itinakwila mo, nasa mga dulo mundo, atong asawa, mga anak, o mga paryente, ambot kinsa, mga itagaw na mo, suod na mong higala sukad high school. Mga bansa nga mga tao. Kung ang mga itanakwil ay nasa mga dulo ng mundo, mula roon, titipunin ka ng Panginoong mong Diyos at ibabalik kita. May mga taong nais ibalik ng Diyos sa pamamagitan og iyong mga panalangin. Sa tingin ko, iyan ang dahilan kung bakit itinuturo sa atin ng Diyos ang mga salitang ito. Kaya't maari nating ipamuhay ang buhay na nakasaad sa Biblia. Si Moises ay tao mula 141 to 446 BC, tama ba? Nehemias, 444 BC. Kaya ilang taon na ang nakalipas nang galing ang salitang ito. 1,000 taong gulang na tipan. Kumapit siya sa tipan na 1,000 taong gulang. Naway, panghawakan din natin ang Bibliang ito. Tungkol lahat ito sa kanyang tipan. Kapag humingi ka sa salitang ito, nang hahawakan sa tipan, tutuparin niya ito para sa imo. Amen? Okay? At maari tayong magligtas ng mga buhay, magligtas ng mga bansa at mga tao. Pangatlo, panhuli partikular niyang nakita, kalooban ng Diyos. Ngayon ay bubalik na siya. Narinig niya ang ulat ni Hanani. Natumbalam siya at magbarasal siya. Anong gagawin naton? Anong magawa naton? Busa nagampo siya og naghinulsol. Gikuptan niya ang kasabutan. Nagampo siya sa espesipikong paagi unsaon paghimo sa misyon alang sa iyang kapawhan o sa paril sa siyudad. Nanalangin siya sa Diyos para ipagkaloob sa kanya ang kaninong pabor. Ang pabor ni Haring Adonis, ang Jerusalem. Tandaan, siya ay isang katiwala ng kopa ng hari noong panahong iyon. Nehemias 1:11. Ginoo, nagahangyo ako, pamatia ang pag-ampo sa imong alagad na nagatahod sa imong ngalan, og hatagi ako og kalampusan nining adlawa. Sa paggawa ng ano? Pagkalooban mo siyang habag o pabor sa harap ng lalaking ito. Ako nga ngayon ang katiwala ng kopa ng hari. Sinong lalaking ito? Oo, Haring Artaxerxes. Ang pangalan niya ay Longimanos. Pinamunuan niya ang Persya mula 464 hanggang 423 BC. Sa ngayon, anong taon na ito? 444 BC. Sige, pero hulaan mo kung sino ang lalaking ito. Madalas lumitaw si Artajerjes sa buong Biblia. Sa aklat ni Ezra, hanapin ang Nehemias at tingnan at hawakan. Ito ang mismong hari na dating nagpahinto sa pagtatayo sa mga pader noon. Kaya isa siya sa mga tumututol sa muling pagtatayo ng pader.
At nang manalangin si Nehemias, okay, siya ang nagkaloob kay Nehemias, Diyos ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para muling itayo ang pader. Kaya tingnan natin kung saan siya tumutol sa muling pagtatayo ng pader. Balikan natin si Ezra, ang aklat bago ang Nehemias. Ang Ezra Kabanata 4 ay isang kabanata na tumatalakay sa walang humpay na pagsalungat na ito. Mga panghihimasok mula sa mga kalaban, kapwa para sa templo at para sa pagtatayo ng pader ng lungsod. Ngayon, sa talata 7, sinasabi nito sa mga araw na aling ang dumating, mga Adaserxes, sina Bislam, Mitridat, Tabil at ang iba pa niyang mga kasamahan ay sumulat sa hari na nagsasabi, ipaalam sa hari na ang mga Judeon umahon mula sa imo ay naparito sa amin sa Jerusalem. Itinatayo nilang muli ang mapanghimagsik at masamang lungsod. At tinatapos na nila ang mga dingding at inaayos na nila ang mga pundasyon. Ngayon, ipaalam sa hari na kung ang lungsod ay muling maitayo at ang mga pader ay matapos, hindi na sila magbabayad ng buwis, alkansya o upa. At makakasira ito sa kita ng mga harid. Kaya naman, naging matalino sila ng husto. Nag-usap sila tungkol sa pera, ama. Mitubag ang hari kan Rahom, Semsay, og sa ilang mga kauban sa Samaria, og sa unahan sa Suba. Kalinaw. Human sa pagsusi, nagmando ako nga paundangon kining mga tawahan na sa ilang pagtrabaho. Laang bayang ito ay hindi maarang muling itayo hanggang sa walang utos na ilalabas mula sa akon. Dahil walang ibang makapagpawalang bisa sa isang utos na inilabas ng isang hari. Tanging isang hari lamang ang makakapagtanggal ng sumpang iyon. At tunay ngang dininig ng Diyos ang panalangin ni Nehemias. At binago ng Diyos ang puso ng haring ito na sumasalungat sa gawaan ng Diyos. At siya pa nga, sa huli, ay nagdagdag na lakas. Nagdagdag pa siyang karagdagang puwersang militar upang makabalik si Nehemias sa Jerusalem at muling itayo ang pader. Iyan ang atong Diyos. Kaya pa nga niyang gawing pinakamabuting kakampi ang ating mga kaaway. At tunay natong maranasan ang kapangyari ng Diyos sa pagtupad ng kayang ninanaas na kalooban. Sa Esdras, Kabanata 4, versikulo 1 ug 3, gipugnan nila siya pinaagi sa kusog, busa Haring Artajerjes, kun moadto ka, ug si Nehemia sa Kabanata 2, nag-ingon kini, gihatagan pa niya ang mga kapitan sa kasundaluna ug mga ngabayo. Kaya ang konklusyon ay si Nehemias ay partikular na nanalangin. Napakahalaga ng pagiging tiyak. Kaya lahat ng into ay nagsasabi sa atin na kailangan nating maunawaan kung ano ang gusto ng Diyos. Para maintindihan kung ano ang gusto ng Diyos, para maging parang gustong-gusto ko ang salitang ito, nakahanay, di ba? Nako! Ganito, kailangan nating palawakin ang ating kaalaman tungkol sa kung ano ang nais ng Diyos at posible lamang iyon sa pamamagitan ng pagkatuto sa pamamagitan nito. Ang salitang isinulat niya mismo para sa atin, hindi ba? Kaya naman, aniya, partikular siyang nanalangin dahil alam niya at naantigin ang Diyos ang puso ni Haring Artajerjes. Dahil kinahanglan niyang humingi ng pahintulot kay Haring Artajerjes upang muling itayo ang pader na siyang nagpahinto sa pagtatayo nito noon. At Nehemias Kabanata 2, sinasabi sa mga talata 8 hanggang 9 na hindi lamang siya nagbigay ng pahintulot, kundi ibinigay din niya ang mga kinakailangang kahoy at ang mga kapitan ng hukbo at ang mga kabayo. Higit pa sa hiniling niya. Kaya't manalangin tayo ayon sa kanyang kalooban. Sige, aminin naton na walang hadlang sa atong buhay dahil ang atong Diyos ay lalapit sa aton kapag tayo ay nananalamin sa Kanya. Maging mas marami pa payo. Masigasig at masigasig na pag-unawa sa kasaysayan ng pagtubos na nakasulat sa Biblia upang malaman naton kung gaano tayo ka-espesipiko sa pananalangin. Amen. Naway maging isang makapangyarihang kasangkapan ka ng Diyos, kasangkapan ng katuwiran.
Ang pagkamatarong mao ang husto nga relasyon sa Dios. Bisan asa ka, bisan kinsa o unsa ang iampo, maana kanimo sama sa mga buto sa pabuto bisan asa. Amen. Yan ang simbahan namin. At ang mga simbahan ninyo, lahat ng simbahan natin ay umiiral para sa miso, okay? Kaya ano ang ating partikular na layunin? Anong itatanong mo? Napakahalagang bersikulo ito kung gusto mong tumambay sa simbahang ito, ha? Mateo 7:7. Dili nako isulti nimo nga no, sikreto lang na ang nakahibalura ang nasayod. Mateo 7:7. Sinabi ni Jesus, humingi kayo at kayo bibigyan. Maghanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kumarto at magiging bukas ito para sa iyo. At gayon din, sa talata 6 hanggang 11, sinasagi niya, sinong tao sa inyo ang, kapag ang kanyang anak ay humingi ng pag-ibig, ay magbibigay sa kanyang bato? Walang magulang ang gagawaan yan sa anak, di ba? O kung humingi siyang isda, hindi ba niya bibigyan ng ahas? Kung kamo nga dawtan makamao muhatag og maayong gasa sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan sa langit, muhatag gayud siya og maayo sa mga yo kanya. Sagad, masayop ang atong pagsabot sa pulong nga maayo base sa atong kaugalingong garbo. Apan kinahanglan nato ang kusog gikan sa Biblia. Hunahuna nato ang maayo sa Dios, kay siya ray nasayod unsay labing maayo para nato. Hindi lamang mga basta-basta mabubuting bagay para sa kaniyang mga anak ang tinutukoy ni Jesus dito. Alam na niya lahat ng gusto natin bago pa man natin sabuhan, di ba? Alam na alam niya kung anong naasa isip naton mayon. Ano sa palagay mo ang mabuting iniisip ni Jesus nang sabihin niya ang talatang ito? Mayroong isang kahalintulad na talata sa sinoptikong ebanghelyo. Ang parehong talatang sinabi ni Jesus sa Lucas 11, talata 13. Ang kabutihang tinutukoy ni Jesus ay walang iba, kundi ang Espiritu Santo. Sabay-sabay nating basahin ang Lucas 11, versikulo 13, ha? Andyan na? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa Langit na magbibigay sa Espiritu Santo? Sa mga nagtatanong sa Kanya. Ito ang talagang gustong ibayo sa amin ng aming Ama. Kaya nga gusto niyang lumapit tayo og mag-aral, sumisid sa Kanyang salita, dahil ang Kanyang salita ay buhay ug espiritu. 2 Korinto, 1 Korinto, 2, Kabanata 2, talata 10 hanggang 11. Kung wala ang banal na espiritu, hindi naton maunawaan ang lalim ng atong amang Diyos. Maraming anak, pero ang panganay lang talaga ang nakakaintindi sa puso ng ama at sa sitwasyon niya, di ba? At nais ng Diyos na tayo ay maging panganay niya upang maunawaan ang malalim na pagnanais niya para sa sangkatauhan. Yun ang gusto niyang ibagay sa aton. Kaya ba naton? Talagang ihanay nating ang lahat ng ating mga iniisip at mga kahilingan at ituon ang ating pansin sa kanyang kalooban. Dayon na lamang ang kanyang hangaring ibahi sa atin ang kanyang banal na espiritu. Buhayin na to ito, ha? Bakit? Kapag natanggap na natin ang banal na espiritu, saka lamang natin maitatayo ang pader ng lungsod na ating gagawin. Ang kasaysayan ng pagtubos ay nagtatapos sa Apokalipsis. Nagtatapos ito sa Kabanata 21 sa ang lungsod ng Bagong Jerusalem. At ang lungsod na iyon ay ipinakilala bilang banal na lungsod, Bagong Jerusalem. Hindi nito pinag-usapan ang mismong templo. Wala naman talagang templo dahil ang Diyos mismo ay isang templo, hindi ba? Kailangan nating magtayo ng isang lungsod. Makakapagtayo lamang tayong isang banal na lungsod kapag tayo ay puspos ng banal na espiritu at ang lungsod ay iiral. Upang ipagkasundo ang mundo sa ating Diyos amang Diyos, ang tunay na may-ari. Amen. Kaya tayo'y maging mga tagapagtayo ng Bagong Jerusalem. Okay, nandun na ang mga templo. Ibinigay sa atin si Jesucristo na naparito na. Amen.
Tama, tama. Kaya kailangan nating sama-samang maging katulad ng espiritual na Hanani. Mga taong may takot sa Diyos na hindi nakikiupo at nanunood sa paghihirap at kadustang ibang kapatid. Tama? Mayroon tayong mga taong tulad ni Nehemias. Sino nga ba ang tunay na makakapanalangin ayon sa salita ng Diyos kung ang puso ay nakahanay sa salita ng Diyos? Tama ba? Sinong nakakaalam kung anong buto ng pipinduton? Naway maging ganito tayong mga kalalakihan at kababaihan ng panalangin. Amen. Sige, kaya magdasal tayo. Diyos amang Ama namin, bagamat napakaikling panahon lamang ito upang matugunan ang gastusing ito, ang napakalaki at dramatikong kasaysayan ng pagtubos. Nanginoon isinagawa sa pamamagitan ni Hanani at Nehemias upang muling itayo ang lungsod ng Jerusalem. Ama, dalangin ko na kaming lahat na narito ngayon ay magbalik loob sa iyo at hanapon ang iyong mukha at mapagpakumbabang humihiling, ibuhos mo sa amin ang iyong banal na espiritu. Og hinaot, nga isalikway na lang nato kini, og ilabay, una ibubo na lang nato sa himpit. Lahat ng ating mga kahinaan at ang ating mga kasalanan at pagsalangsang na ating nagawa at naisip. Dili ako ang negosyo sa maong tao. Pero naamguhan namo nga gusto ninyong magtukod og syudad, pinahagi ka namo. Walang lungsod na may isa o duha ka tao lamang, Ama. Kinahanglan kitang maghiusa sa pagtukod pag-usab. Hatagi kami sa espiritu ni Nehemias nga adunay bantugang pagpangulo. Lahat ay nagmamahalan, mahirap man o mayaman. Bisan kinsa pa, kitang tanan nag-ayo sa syudad sa sulod sa kaliman og duha ka adlaw. Amahan, itugod ang pagluwa sa mga kinabuhi, pinaagi sa pagtukod og usab sa paril sa bagong Jerusalem, sumala sa imong sugo. Nagpasalamat kami og nagaampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Himaya sa Dios Amahan.